Welcome back to our channel, and this is Season 1, Episode 4. Sa last episode, natutunan natin that calorie is just a simply unit of energy. Ngayon, we're taking the next step. What is a calorie deficit? And why does it matter pagdating sa fat loss? Now, let's make this ridiculously simple. So, ang calorie deficit ay ganito lang siya. Nagko-consume ka ng less calories kesa sa ginagamit ng katawan mo. Ulitin ko that sa last episode natin, sinabi natin na ang calories ay energy. So, ibig sabihin, nagko-consume ka ng less energy kesa dun sa ginagamit ng katawan mo over time. So, that's it. Ganun lang yun. Ganun ang calorie deficit. Kung ang katawan mo ay kailangan ng 2,500 calories to maintain yung kanyang weight, at kumakain ka ng around 2,000 calories araw-araw, then you are in a calorie deficit. At kapag ang katawan natin ay hindi niya na nakukuha yung energy niya dun sa mga pinapasok natin or sa mga kinokonsum natin or kinakain natin, ang mangyayari ay kailangan ng katawan natin kunin yung energy somewhere else. And guess what? One of those places is your stored body fat. So naaalala nyo pa ba yung bank analogy natin from our previous episodes? Balik lang natin siya ng konti. So isipin mo, yung pagkain ay pera na pumapasok sa account mo. At yung body's energy expenditure o yung mga ginagawa mo para magamit yung mga energy na yan is money going out o lumalabas na pera sa account mo. Ngayon, kung mas maraming pumapasok na pera sa account mo kaysa sa lumalabas, syempre, mag-grow yung account mo. Tama ba? Dadami yung pera mo, dadami savings mo. At katulad yan ng pag-gain ng weight. Ganyan-ganyan ang pag-gain ng weight. Sa kabilang banda naman, pag tinignan natin, kapag mas marami naman ang lumalabas na pera sa account mo kaysa sa pumapasok, mapipilitan kang gastusin yung mga savings mo sa iba't iba pang bagay o sa iba't iba pang bangko o kung saan ka man nagsisave. Tama? At yan ay katulad ng calorie deficit. At yung katawan natin ay meron niyang mga stored energy na available. At ang katawan din natin ay may kakayanang gamitin yung mga stored energy na yan whenever kailangan ng katawan natin ng energy. Dito na ngayon nagkakamali ang maraming tao. A calorie deficit doesn't mean na kailangan mong kumain ng sobrang konting pagkain. And it doesn't mean na kailangan mong gutumin yung sarili mo. Hindi rin ito ibig sabihin na magso-survive ka na lang sa lettuce at kalungkutan. At lalong hindi ibig sabihin na kailangan mong tanggalin yung mga favorite mong pagkain. The goal is to create a reasonable deficit na kaya nating i-maintain o na kaya mong i-maintain. Kasi technically, kapag kumain ka ng sobrang konti, sure ako, 100% papayat ka. Papayat ka. Pero kung ang diet mo ay lagi ka namang gutom, lagi kang pagod, miserable ka, o miserable ang araw mo, ang buhay mo, at hindi mo naman kaya talagang i-maintain, then, what's the point? Dito na pumapasok yung philosophy ko pagdating sa fat loss. May sariling philosophy yan. Ayoko na maglulus ka ng weight as fast as possible. Ang gusto ko, matutunan mo mag-lose ng fat sa paraan na kaya mong i-maintain. Dahil ang goal natin, hindi naman gaano kabilis akong papayat. Ang goal natin is, kaya ko bang i-maintain yung habits na nagdala sa akin sa punto na to? Fat loss is not a race against the clock. It's building the habits that you can live with. Merong dalawang side ang calorie deficit. O sabihin na natin, merong dalawang paraan para mag-calorie deficit. Una, consume less energy. Pangalawa naman
is dagdagan mo yung energy o yung amount ng energy na ginagamit ng katawan mo. But here's the thing, hindi mo kailangan entirely mag-rely sa exercise lang. So, pwede ka rin maglagay ng konting changes pagdating sa kinakain mo, or magdagdag ka ng daily movement, or pwede rin i-prioritize mo yung mga pagkain that keeps you full. Pwede ka rin gumawa ng mga activity na sobrang na-enjoy mo. Pag kinumbayin mo yung mga bagay na to, I'll tell you, pag kinumbayin mo yung mga bagay na to, yung paggawa ng sustainable calorie deficit ay magiging sobrang dali na lang sa'yo. Pero mga kapatid, gusto ko lang maintindihan at maunawaan o malinawan tayo sa bagay na to. So, ang calorie deficit, ini-explain niya why fat loss happens. In-explain niya yan. But it doesn't tell the entire story kung paano tayo maglulose ng fat. Healthy, sustainable, and enjoyable. Kaya nga sa series natin na to, yan yung mga bagay na matututunan natin. For your takeaway para sa episode na to, huwag kang kumain ng sobrang konti and tingnan mo kung gaano kakarami kumain. Maging aware ka dun sa mga portions ng pagkain mo. Dagdagan mo yung movement mo. And mag-focus ka dun sa mga small changes or small things na ginagawa mo, small habits na ginagawa mo, that you can actually repeat. Ngayon, naintindihan mo na kung ano yung basic mechanism behind fat loss. A calorie deficit. Pero meron pa ring malaking question. Pwede ba akong pumayat while kinakain ko yung mga paborito kong pagkain? So, yan yung question na sasagutin natin sa next episode. Kaya nga, subscribe ka na sa ating channel para di mo ma-miss yung next episode. I'm All Rock, and always remember, we're built to glorify.